Ano topic nyo mamaya, boss? Malamang etong ano, ah, pina, etong mga nangyayari sa Senado ngayon. Tatay Badong, bakit si Obob Mangadon, 12,000 per day ang sahod, nakakabwisit? Di ba? Kaya nyo ba si Gadon? Galit na galit sila kay ano eh, Chis Escudero, wala naman silang magawa. Oy, good news ha. Tataas na naman ang electric bills natin sa June. Ayaw ko sa mga Marcos talaga. Etong Monday episode, ganda ng flow ng conversation at natawa ko sa sinabi mo, traitor ang tawag dyan, which is tumpak. The right description. Kasi paghiganti, tinama ko kasi yung paghiganti. Sabi ko, ano ba ginawa? Di ba pag maghiganti ka, may ginawa sa iyo di ba? Hindi naman, wala namang ginawa sa kanila yung Duterte. Kaya hindi paghiganti tawag doon, kundi pagtatraidor. Ang pinakamalaking nagawa ni PRRD ay pag-issue, pag-isa yung dating magkakaaway na Pinklawan at Loyalista, plus mga NPA pa. Bakit sila magagalit kay Quezon? Waiter nga lang ni Lisa. Ayun na nga. Gustuhin man nila, diskarte ng, alam nyo, ayaw ng isagad ng mga Marcos. Alam naman natin yan, hindi naman ketches yan. Ayaw na ng mga Marcos na matuloy. Tignan yung pronouncement ni BBM. Ayaw na nilang matuloy. Kasi nakita nila yung numero Talo rin naman sila. Pag tinuloy kasi yan, habang nag-impeachment, bagsak na ekonomiya natin agad. Habang nag-impeachment pa lang. Pag humaba pa impeachment, lalo tayong babagsak. Tapos ang resulta, wala naman silang numero. Vloggers mismo nagbablog sa construction site ng build. Kita nyo? Paano kung hindi Chis ang nasa pwesto? Hindi ko maintindihan kung ano ang tanong mo. Paano? Kung hindi Chis ang nasa pwesto, iba. Ano ba yung tanong mo? Saan mo ako gusto mag-react? Pakilinaw po yung tanong. Nagiganti ang Marcoses sa mga Duterte dahil pinalibing ang ama nila sa libingan ng mga bayani. Boss Badong, tanong mo sa mga loyalista kung bakit 16 million lang boto ni Erwin Tulfo. Tulfo pa yun. Tulfo vote pa yun. Tatay Badong, may nagpapakalat ng Lenny Tulfo. Di okay. Para isahan na lang yung laban one-on-one. Hindi nila, ganito yan Pag maraming lumaban kay BP Sara, talo sila. Pag one-on-one ang laban, talo pa rin. Kaya lang, mas masarap yung one-on-one para hindi na nila masabi na kung nagkaisa lang tayo, baka natalo natin si BP Sara. Tama, boss, kasamaan ng ugali ni BBM. Yan, pagtatraidor. Pero maganda nga po Monday episode nyo. Mas naririnig namin kayo lahat. Mas may bigay at pakiramdam na at masaya, nakakatuwa. At tawa kayo. 24 senador. Hindi makaintindi si Pimentel kahapon. Kinukumpara po ang 100 senators sa 24 senators. Boss, sabi ni Torre, paramihan daw nahuli na madrag addict ang tanong papaano at dapat daw walang mamamatay. Manghuli sila, tapos makakalaya kasi, di ba? Tatay Badong, tanong ano masasabi mo kay Tol? Sumisip-sip na si Tol. Nagsisisit ka na ba? Oo nga, may sinabi si Tol. Tignan lang natin dapat nga ito pamagat ko, kaya ayoko ilagay sa pamagat si Tol. Baka maging bida-bida pa Plenary, hindi yan. Sana yung sinabi ni Tol?
Wala na yung sinabi ni Tol. Tapos pag may breaking news na between sa discussion, swak ang pasok. Lahat po kayo magaling sa birada. Nag-enjoy ako. Si Bisdag Maisog, si Basing Kulang, si BMR, Pambansa at Brothers Travelers ay okay din. Iba-iba personality, no? Maraming gagawin di maganda. Ang maganda kasi ron sa amin, hindi kasi scripted. Mga pananaw talaga namin yun. Di ba? Yun yung maganda eh, yung sarili mo. Meron, nakita niyo yung, sabihin mo na kung ano yung pamagat ng sinabi ni Tol. Magbubukas pa, wala. Hindi. Ano yung sinabi ni Tol? Hindi na ako pwedeng umalis dito, mawawala na naman ako. Tama kaya ang opinion ko na ang Korte Suprema lang may kapangyarihan na mag-control sa mga ginagawa ni Tory Pisot na lawbreaker. Di ba may kaso na sila sa ombudsman? Tama po yun. Kinakailangan pagpasyahan na nila na mali yung ginawa kay Tatay Digong, no? Ng Supreme Court. Kasi uulitin na naman kay Bato eh. Pag nagtagal-tagal tong Korte Suprema, kahit na anong pilit, hindi maitatawid ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Iyon. Di ba? Hindi talaga eh. Practically dead ban sinabi. Practically, nano ko rito, nawala na naman eh. Si Tol, pwedeng totoo yan. Boss, sino sa Biradas nag-alyas sa'yo ng doktor? Si Bisdak. Si Raul. Functionally dismissed, yun. Sayaw at gusto, si Inday ang susunod na president, kaya manigas kayo na ayaw kay Sara. Wala naman sila magawa eh. Hanggang paninira lang. Yung paninira ninyo, effective lang yan. Kung may naniniwala. Yun yung problema eh. Kung ang naninira, katulad ninyo na pro-Marcos. Ganito kasi, no? Wala kayong ginawa kundi manira ng Duterte. Ano naman yung may pagmamalaki nyo kay BBM? Tatahimik. Wala sila may pagmamalaki. Basta. Wala nga kayo may pagmalaki. Sabi nyo, pangit ang pamumuno ni Duterte. Kahit ang dami naming sinasabing nagawa. Ano maganda? Yung walang nagawa, wala kayo may pagmalaki. Meron nagawa, napaka pilosopo nyo naman kung ang sagot nyo lang, anong walang nagawa? Meron, lahat ng tao, nakaupo ka lang, ginawa rin yun. Nakahiga ka lang, ginawa rin yun. Ang point ko, ano ang maipagmamalaki ninyong ginawa? Hindi naman porket may ginawa, kaya nyo nang pagmalaki. Ano bang katotohanan na nagawa? Bagamat ayaw kong sabihin dahil laos na agad si Magno. Anong pangalan si Shelo Magno? Ano ang ginawa ayon kay Shelo Magno? Kasi mahilig mag-aral yan ng dating tauhan din ni Marcos yan sa Undersecretary ng Finance. Pinag-aralan niya yung budget. Alam niyo kung ano yung mga wala silang mga big infrastructure project. Dalawa po ang proyekto nila sa infrastructure. Isa lang po ang nagmamalaki. Si BBM lang. Flood control projects. At saka mga barangay multipurpose. Inuna pa yung mga yun. Boss Bandong, ano ba mangyayari kung sakaling natapos yung EDSA rehab? Wala rin po. Ganyan pa rin.
Kaya si Tatay Digong, maganda ang mga pananaw sa buhay. Ang gusto ni Tatay Digong diyan sa EDSA, patong-patong. Tanong nyo kung sino kumontra sa patong-patong na EDSA. Si Grace po. Yan si Grace po, politikong walang naidulot, kundi mambuisit. Boss Buds, next 20th Congress, ma-impeach ba si Bangag Jr.? Hindi po ako manghuhula eh. Pero pwede po siyang ma-impeach. Kaya lang, practically, bakit pa natin siya pagkakaabalahan? Kinakailangan lang, sabi ko nga, pag naligtasan ni BP Sara to, siya na talaga, wala nang tatalo. Pinakamalulupit na pagdaanan na ni BP Sara agad-agad. Mahina, bano, walang kwenta, walang sinabi. Banban Tarlac. Ayan po ang banban. Kumbaga, kung sa klase, bobo ka. Kung sa laro, bangko ka. Yung mga ganun. Sa basketball, bangko ka. Yung bangkong hindi pinapasok may bangko kasi na yung reliever pa eh. Yung bangko ka talaga na wala namang monopoly of intelligence. Lahat po kayo may mga ideas na contribute sa topic. Pero among the 5, meron dyan siyempre magaling, meron dalis. As time goes on, lahat magiging expert sa biradahan. Ako kasi pinakamagaling. Biro. Siyempre gusto mo mag-shine kay lahat. Alam mo magagaling yung mga kasama mo eh. Kaya lang yung oportunidad. Di ba? Depende yung banban. Pag sa laro yan, lagi kang balagoong. Yung mga laro natin noong araw, yun ang banban. Kumbaga, maganda po yung namin eh. Maganda yung kaming 5. Maganda po kaya meron kaming every Monday, ganun. Ganun. Hindi ko po, siyempre kami may palagay kami. Alam nyo, maganda sa amin. Gusto ko kasi maiigong mga tao eh. Gusto ko yung marami igo para meron kang ambag. Napakahirap po kasi sa tao yung wala kang ambag. Yung pabigat ka lang sa grupo. Kita nyo kami, may ambag kami ba, di ba? Pag nakita nyo kami 5, may ambag kami. Maraming salamat po sa napakape. 0 tayo. Yes po, panoorin nyo every Monday, mas masaya. Huwag lang every Monday. Panoorin nyo rin yung kami ng hiwa-hiwalay. Magkano ba ambagan, tatay ba? Ang mahirap kasi, di ba, halimbawa sa inuman, wala kang pang-ambag, ikaw naman na runner. Ikaw naman ang tagabili ng MP, tagabili na yelo. Puta, mahirap yung wala ka na nga ambag. Ang lakas mo pa mamulutan. Tamad ka pang utusan, di ba? Yun yung mga pambuisit. Kasi, hindi talaga pwedeng wala rin kayong ganun eh. Yung mga sabit ba, hindi po pwede yun dahil ako pinakamatanda. Obvious ba na ako? Binago na namin actually nung nakaraang Monday. Meron pa kaming di ba? Meron pa kaming guest. Sabi namin, parang kulang na nga sa amin yung 1 oras. Nagdagdag pa ng oras, 30 minutes kasi dami nga namin. Kulang pa rin. Marami pa pong nakasalang eh. Kasi inahanda na nila yung mga video eh. Dapat konting lang yun, konting discussion lang after mga video. Napapasarap. Alang nga namang awatin mo yun, di ba? Mas masarap na nga kwentuhan, bigla mo awatin para ipasok yung video. Hindi na.
Kung kami, ang iniisip ko kasi, kung kami nag-enjoy sa talakayan, mag-enjoy din yung mga tao. Pag nainip kami, maiinip din kayo. Ganun lang naman yun. Aawatin mo para mag-introduce ka pa ng ibang topic, hindi na, yun na yun. Kahit nga isang topic lang, pwede. In general, ang napagkasunduan namin yung mga pinagsasabi nila sa Senado. So, aral-aral lang kami. Tapos, may gumagawa na ng mga yung ano tawag doon, quote cards. Yan. Kaya maganda eh. Maganda yung pag yun ang pagkakaiba sa mainstream talaga eh. Wala ka nang gagawin. Umupo ka lang doon. Testingin mo yung mic mo. May topic ka na riyan na Ranel, bawal yata. Magagalit si Tory. Bakit po si Drilon ibang sinasabi sa impeachment? Sabi niya kay Karen Davila, pwede daw tumawid ang proceedings from 19th to the 20th Congress. Dati sabi niya, dead daw ang impeachment. Ganito po, no? Ganito po yan. Pwede po ano man ang bagay, di ba? Pwedeng mula sa 19th Congress, pwedeng tumawid, pwede ring hindi. Wala naman rules eh. Magpapasya lang po yung mga senador. No? Magpapasya po yung mga senador. Ngayon, yan yung kinakatwiran ni Chis Escudero. Uy, nag-extend na nga kami ng 25 minutes eh. Okay. Kunwari, pinagpasyahan nila, napayagan natin tumawid. Pwede. Ayun yung pagpapasya lang po ng Senado yun eh. Ng mga senador. Kasi magkaiba na po yung Senado ng 19th Congress. Iba naman po yung Senado ng 20th Congress. Hindi pwedeng sabihin ni Drilon na tatawid automatic. Hindi po, wala pong automatic doon. Dahil una, hindi naman siya senador. Magpapasya po yung mga senador ng 20th Congress. Halimbawa, sinimulan sa panahon ni Chis. Nagsimula sila. Ang una nilang pag-uusapan doon, tatanggapin ba natin tong impeachment na sinimulan sa 19th Congress? Pag sinabi ng mga senador ng 20th Congress, hindi. Wala na yan. Pwede na sila ulit magsampa ng reklamo sa 2026. Ganun po yun. Okay? Happy birthday. Birthday ko na ba? Malayo pa. Numbers game pa din pala. Lahat po numbers game. Kaya nga po, kung hindi pa kayo naniwala noon na ang labanan sa impeachment ngayong nung sinasabi ko nung eleksyon, ngayon naniniwala na kayo. Numbers game yan eh. Boss